Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS sa Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Kaya naman, dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman, inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code at ng ating GCash o bank account para po sa inyong mga donasyon. Kaya please send us a message po para ma-acknowledge namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. God bless po. Ayan, Ate Love, dito na po tayo dadako sa ating topic ngayong umaga. Mga ka-Family Matters, sa bawat tahanan, sa bawat mag-asawang nagmamahalan, hindi maiiwasan ang mga panahon ng takot. Takot sa kakulangan, takot sa kahirapan, takot na baka hindi na magtagal ang lahat ng pinaghirapan. Ngunit sa gitna ng kadiliman at pangamba, narinig pa rin natin ang boses ng Diyos na nagsasabing, huwag kang matakot. Yes. Mga salitang ito ay unang binitawan ng anghel sa mga pastol nung unang gabing ipinganak si Jesus. Isang paalaala na sa oras ng takot, may mabuting balitang dumarating na may tagapagligtas na ipinanganak para sa atin upang tayo ay bigyan ng pag-asa, kapayapaan, at kalakasan. Kaya naman ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang mga takot ng mag-asawa. So pag-usapan natin ang mga karaniwang takot ng mag-asawa at kung paano ito hinaharap. Yes, una, takot sa kakulangan. Dahil marami mag-asawa ang nag-aaway kapag kagipit. Pero alam mo ba, Kuya Jerry, minsan ginagamit ni Lord ang kakulangan para ipaalala na siya ang tunay na tagapagbigay. Yan, totoo yan, Ate Love. Pangalawa, takot sa pagbabago. Habang tumatagal, nagbabago ang asawa natin sa ugali, sa gusto, o kahit naman sa mga priorities. Pero kung ang relasyon nito ay nakaugat kay Kristo, kahit magbago man ang lahat, nananatili ang pag-ibig. Ayan. Ang pangatlo, takot na mawala ang pagmamahal. Pero tandaan, ang tunay na pag-ibig ay hindi base sa damdamin lang. Ito ay desisyon araw-araw. Pag si Kristo ang sentro, may sapat na biyaya upang magmahal kahit mahirap. Yes. Ayan. May mga tanong tayo, Ate Love, ngayong umaga para sa ating mga sarili. No? Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang kinatatakutan natin or namin bilang mag-asawa? Ikaw, Ate Love, ano man na imuhang na yung ganina, imuhang na mention ganina, pero balik ko na to para sa imuha. Unsa ang imuhang the biggest fear sa imong kinabuhi bilang nanakaybana? Yes, yung kinakatakutan ko, isa talaga din yung gaya din yung sinabi mo kanina, Kuya Jerry, no? Kapag tinitest na ang ating health, no? Kasi alam naman natin kapag doon na tinitest ang health natin, ako, sigurado talagang masyashake yung ating yung financial natin or yung mga finances natin. Kaya napakahalaga talaga na, napakahalaga na dapat i-overcome, no? Itong ganitong klaseng takot na dapat isipin palagi. And number one, dapat may remedy kang gagawin, no? Yes. Kaya ng mag-healthy lifestyle, no? Para hindi palaging magkasakit. Yeah. So yun yung mga realizations na dapat natin, or di kaya yun yung dapat na realizations natin para yun bang alam natin kung para madali na lang sa atin yung harapin yung mga ganitong bagay na we don't need to be fearful. We don't need to be afraid. Ayan. At ang pangalawang tanong, Ate Love, sa ating mga listeners na rin, no?
paano ninyo haharapin ito sa tulong ng Dios. Yes. Daghan kayo, no? Nindot kayo kung ang Ginoo jud kauban naton. Although sa tinuod lang wala jud tay mga say mahutdan tag mga ideya unsaon nato ma-resolve ang mga problema. Pero pag nandiyan si Jesus, nandiyan ang ating Dios, no, bigla na lang magkakaroon ka ng mga ideya paano resolbahin ang mga pagsubok Yes. sa buhay. Yes. Kaya naman, naku ka-Family Matters, kung magkasama kayo nakikinig ngayon, no, ng iyong partner, pwede kayo maghawak kamay at sabihin ninyo sa isa't isa na huwag kang matakot, kasama natin si Jesus. Diba? Pwede Ayan. kayong mag-encourage one another at sabihin ninyo yung dalawa na we don't need to worry, hindi tayo dapat mag-alala, hindi tayo dapat matakot, kasama natin ang Panginoon sa laban na to. Ayan, napakagandang deklarasyon naman yan, Atilan, di ba? No, kapag ang bawat tahanan ay puno ng ganitong pananampalataya, no, walang bagyong kayang sumira. Kaya mga kaibigan, kahit anong mangyari, financial problems man, misunderstanding, o kahit health challenges, huwag matakot. Sapagkat may mabuting balita, yun ang ipinanganak si Jesus para sa atin. Yes, yun yung dapat nating ilagay sa ating puso't isipan na hindi tayo dapat matakot. May mga purpose ang mga pangyayari no sa ating buhay. May mga purpose ang mga challenges. Ang dapat lang talaga nating maintindihan ay ano yung mga purpose na yun. At yun, hindi tayo dapat mabahala. No, huwag tayong matakot Mm. kasi ang Panginoong Jesus ipinanganak siya para sa atin. Ayan. Kaya naman sa umagang ito, meron tayong love tips para sa ating mga couples na nakikinig, especially sa mga bagong mag-asawa, Kuya Mm. Jerry. Napakahalaga na alam natin itong mga tips na to, no? How to overcome fear together. Paano nyo ba haharapin ang takot, no, na magkasama pa rin kayo? Take note ha, hindi nag-iisa. Together talaga yan, no? Hindi yung nag-iisa kang sasalubungin o magsosolve sa mga problema. Dapat kayong dalawa talaga o i-overcome nyo ang fear na handa kayong kasamang nag-uban yung momente. Ayan. Yes, kaya tip number 1, nako, ihanda niyo lang po ang inyong mga papel at ballpen at maaari niyo itong gawin step by step lamang, no? Tip number 1, pray together every day. Oh. Ito, lagi natin itong sinasabi sa ating mga ka-Family Matters, Kuya Jerry. Lagi natin itong ina-advise sa kanila. Mm. Number 1 talaga, pray together. Yes. Make it a habit. Mm. Kasi po, walang mas makapangyarihan pa kaysa sa mag-asawang lumuluhod to pray together. Bakit kailangan ba talaga ang prayer at love sa buhay mag-asawa? Yes, napakahalaga niyan, Yeah. Kuya Jerry. Alam naman natin at love, no? Totoo naman, kung kayo lang dalawa ay kanabang pareho mo na ning kamot, mahimo man. Mm-mm. Pero kung wala ang tabang sa Ginoo, kay kanang prayer man God, usa na ang ato ang pakigsulti sa Dios. Kanabang isumbong nato unsa ato ang mga problema, isumbong nato unsa ang ato ang mga sanang unsay dapat nato pangayoon, no? Kumbaga mauna ang ato ang communication sa Ginoo Yes, through kaya prayer. napakahalaga ang pagdadasal, especially kapag manalangin kayong magkasama, nagiging mas matatag ang inyong mga puso. Yan ang At ang pagsasama din, nagiging mas matatag. yan ang nagagawa kapag tayo'y magpi-pray sa Panginoon. Yes. Yan. Kaya yun ang unang-unang tip natin, pray together every day. Maganda to, make it a daily habit talaga. Yes. Gawin nyo yan palagi talaga bago kayo umalis or bago magtrabaho. Always pray together and declare blessings sa isa't isa. Mm-mm. Yan. Tip number 2 naman, speak faith, not fear. Yan. Oo, marami talagang natamaan dyan at tilab, no? Sa ating mga listeners ngayong umaga, ito ang dapat nating tandaan. Minsan, hindi talaga natin maiiwasan, no? Every day, no, may hinaharap tayong mga takot sa ating buhay. No, labi na kanang unsaon na to nga ma-solve, no? Unsa kanang mulakaw ta, Lord gabayi ko, no, every time nga na kay mga plano, no? Usahay ang mag-una ang atong mga negative thinking. Ano man, kay tungod lagi kay naa ang fear. Pero alam mo ba at love, itong faith ay napakahalaga sa ating buhay. Tulad ng sinabi diyan sa mga Bible character nakikita natin, may mga
mga naniniwala diyan or mga character diyan sa Bible na talagang kanang ila habang pagtuo sa Ginoo ila yung gitasalig. Although Mm. dili nila mahimo pero kay nagtuo sila nga himuon sa Dios para sa ilaha. Yes. Sana ang pinaka the best example diya sa life ni Abraham. Yes, totoo yan. Ano bang life ni Abraham, no? Nung unang panahon ay talagang may promise ang Panginoon sa kanya. Pero habang tumatagal ay nako, matagal ni kanabang dugay kaayo gihatag sa Ginoo. Ug nawad-an jud og paglaom og didto nahadlok sila basig gina tumanon sa Ginoo. Same po na sa tua. Naos abi nato nga wala na jud mahimo labi na nga naa ka sa sitwasyon kay ka bang wala na jud dead in na jud ni wa jud ko mahimo. Mao na jud ni ang resulta jud. Kuan na jud ko. Failed na jud ko. Yes. Pero lagi nating tandaan mga kapatid, no, speak faith, not fear. Yes, totoo yan. And sa buhay mag-asawa, sa inyong dalawa, no, kapag may problema, huwag tayo agad magsisihan o huwag mangamba agad. Yun bang, ikaw mang good, morning na itabo ni, kay kani mang good, ingon bitaw ko sa imo nga, dili ka magsigig kaunog ka na, di ba? Tanawa ka ron, nakagamit na yun sa kwarta, kay kanang nahurot na itong mga ang atong tigom nahurot na noon kay tungod lang sa pagpa-check up. Mga ganun, wag na tayo magsisihan. Wag na din magamba, no? Sabihin niyo na lang sa isa't isa, kaya natin to sa tulong ni Lord. Totoo naman yan, Ate Lab. Pag ang Diyos talaga ay tutulong, hindi niya talaga tayo, kanabang di ta niya pakyason. Yes. Abang yun na siya. Although, nalay mga kanilang Ate Lab na, no? Amazing lang kaya ang atong Ginoo, ang atong Panginoon. Labang naitan yung kanabitong naaka sa time nga last 2 minutes na lang. Sabi ni mo, Lord, kung saan naman ni Lord, hapit naman yun eh. Pero, no, while nagpaabot ka, muabot na lang diha ang imong panginahanglan. Yes. Ang provision, bigla na lang dadating. Kaya yun yung sinasabi na wag mong pangunahan ng Panginoon. Oo. Yun bang, naunan kasi mo kahadlok. Kada bitong wala gyud ni wala namang gyud tiniguman ni unsaon na lang gyud tani di na gyud tani kakaon ano ba. So wag nating pangunahan ng Panginoon or di kaya wag masyadong negative, no? And kung negative man yung partner mo, ikaw you stay positive and always believe in your heart, ilagay sa puso mo that God will always provide. Yes, No? totoo. That He never leaves us. Alam mo naman yung pangako ng Panginoon that I will never leave you nor forsake you. No? Kaya ang salitang faith, ito'y nagbibigay buhay. Lalo-lalo na sa buhay mag-asawa. Yan, yun. Tandaan natin mga kapatid ha. Una, pray together every day. Pangalawa, speak faith, not fear. Yes. At ang pangatlo po, mga kapatid, ito yung be honest about your feelings. Nabay mga feelings at tilab nga ginataguan? Nabay mga feelings nga dili ta honest? Oo. Meron ba tilab? Oo. Minsan talaga hindi tayo honest. O Yes. minsan natatakot tayo kasi hindi tayo or hindi kayo nag-uusap, no? Kapag bukas kayo sa isa't isa, mas madali ninyong maunawaan ang pinagmula ng takot. Yes, the proper communication. Walang proper communication, totoo yan, Kuya Jerry. Kung walang proper communication, no, naku, yun bang hindi ka nagiging honest sa sarili mo, no? Yan. Ang pagiging honest, yun talaga, sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. And ikaw din, na kinakausap ka ng iyong partner, be open-minded. Tanggapin mo rin kung may kamalian ka man, di ba? Tanggapin mo rin. Makinig ka rin. Kasi meron talaga yan, Kuya Jerry, na hindi, ayaw niyang magpa-correct. No? Totoo naman. Pride kasi yan eh. Yun bang, ay, ayoko correction eh. Kaya ang always nga rason, ako ang padre di pamilya. Oo. Ayaw May ko correction. mga ganyang linyahan talaga. Nagiging dominant Oo. kasi ginagamit na yung position mo sa bahay. Ako ang padre di pamilya, wag mo kong turuan. Alam kong ginagawa ko. Minsan din Ate Love, no? Tayong mga Pinoy, kadalasan, mahilig tayo magtago ng ating mga feelings. Grabe lang, ang kapangutan-on, ganabang usually, ginapangutan naman yun, okay ra ka? Oh, okay ra ko. Pero deep inside, may kanagay, nakanabang na ginabatyag na di ay. Yes. Oh. And may twist din yan, Kuya Jerry. Minsan din, natatakot na lang magsabi ng nararamdaman kasi napapansin niya yung partner niya, hindi naman open-minded. Oo. No? Pinapangunahan lagi. Yun bang pinapangunahan lagi. May fear na siya na kapag magsasabi siya ng kanyang nararamdaman, baka iisipin niya na
na, ay nako, papunta na naman to sa away. Yes. Yung mga ganun. Dapat po maging bukas tayo. Bukas yung kalooban natin. Kasi, we are not perfect. Pero, ang maganda dyan, marunong tayo magpakorek. Kanang usahay, nindot yun natin love, no? Tama dito yung number 3 nga, be honest to your feelings. Kaya usahay manggod, sobraan kay ngon nga, ay okay ra ko. Pero, Mm. pag abot sa tumoy, pag abot sa unahan, pag natigom na, boom, buto. Yes, totoo yan. Magpapatong-patong yan eh, magpa-pile up yan. And then kapag too much na yung nararamdaman, yung mga away nyo dati, yung mga conflict nyo dati, nauungkat yan. Yeah. Kasi nga, hindi kayo nagkaroon ng closure. Mm-mm. Wala kayong communication. Kaya, napakahalaga po ng communication. And always check on your partner. Mm. Always mo siyang i-check, like, kumustahin mo, kumusta ka na, okay ka lang ba, or kundi kaya napapansin natin na parang hindi kumikibo yung partner natin, kausapin natin, no? Hindi yung paparinggan natin, kausapin talaga natin. Proper communication is the key. Yes, totoo yan, Ate Love. At yun ang ating number 3. Be honest about your feelings. Yes. Ayan. Pang-apat po, mga kapatid, isa sa mga pinaka-importante, no? Remember God's faithfulness. Yes. Napakahalaga yan, mga kapatid. Minsan, dahil sa mga problema, dahil sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, minsan hindi natin naaalala o hindi natin napansin na ating Diyos ay faithful po palagi sa ating buhay. Minsan, ang tao kasi madalas, no, karamihan ay laging nagreklamo sa panahon ng mga problema. Pero always remember po, mga kapatid, kahit anong mga pagsubok po sa buhay, ang katapatan ng ating Diyos ay hindi nagbabago. Yes, totoo yan. Ang faithfulness niya talaga, andyan pa rin. Alam mo yung, kahit na tayo ay unfaithful minsan, ang Panginoon po ay tapat sa kanyang mga pangako. Yes. No? Kaya napakagaling ng Panginoon sa atin. At napakabuti niya sa buhay natin. Just imagine, Ate Love, no, kung imo yung naon sa pipila ka mga bulan, pipila ka mga tuig, no, baliki ra god. Yes. Sa bang mga nahitabo sa imong kinabuhi nga gipasagdan ka sa Ginoo. Siguro makaingon ka nga, katuganing nga gintuig, ay lisod kayo, grabe to. May problema, makaingon jud ko magibiyaan ako sa Ginoo. No. Yes. No, minsan mara tong gingon nato kanina sa previous nato nga ginahigutan natin lab nga nalay mga problema nga mao'y hinungdan nga diha ka mahimong strong. Yes. Maka-remember hinuong katungod ana. Kay usahay makalimot nang gud Ginoo usahay. Yes, especially sa buhay mag-asawa, Kuya Jerry, no, kung kayo ng dalawa, sometimes parang nakakalimutan na natin na may Panginoon na andyan talaga na faithful sa kanyang promises. Minsan kayo mag-asawa, naghahanap pa kayo ng iba pang paraan na, kung paano ba natin to resolbahin, no? Why not, no? Balikan niyo yung mga panahon na tinulungan kayo ng Panginoon. Oo. Balikan niyo yung mga panahon, paano niya kayo tinulungan sa mga panahon na nangangailangan tayo. Oo. Kahit diba? na anong pangangailangan, like sa experience natin, Kuya Jerry, no, nung time na yun bang nataga tayo dun sa that time na yun yung pinaka Question natin si Lord. bad experience, hindi magandang experience natin yun. Sa lahat ng Na mga tayong dalawa talaga. yes, sa lahat. Oo. Pero alam mo yung naaalala pa rin talaga namin hanggang ngayon po, naaalala namin ang faithfulness ng Panginoon. Oo. Kagaya ng pangako niya na talagang lagi siyang andyan para magbigay ng protection palagi. Yun, isa yung protection na pinakita sa amin ng Panginoon. And alam mo ba, kapatid, na kapag nai-experience nyo mga ganyang bagay together, no, doon nyo talaga makikita or doon nyo talaga mafe-feel ang faithfulness ng Panginoon, at doon din nyo mapapansin na nagiging tumatatag yung pagsasamahan ninyo. Oo, kasi ang ating Diyos ay laging kumikilos sa lahat ng panahon. Hindi siya natutulog. Totoo yun. Ang Diyos natin ay hindi natutulog. And ito yung dapat tandaan natin. Kung nagagawa yan ng Panginoon noon, magagawa Same niya pa rin. ulit yan ngayon. Because Same pa rin. He is the same God yesterday, today, and forever. And forever. Hindi Totoo. siya nagbabago. Totoo yan, Ate Love. Kaya alalahanin natin, no? Remember God's faithfulness. Huwag nating kalimutan yan na ang ating Diyos ay napakabuti Yes. sa ating buhay. Ayan.
Yun ang ating pang-apat po, mga kapatid. Ang pang-lima, Ate Lab, no? Isa sa mga pinaka-importante din, ito yung encourage each other. No, encourage each other, hindi yung discourage. No, Yes. encourage. Oo, hindi yung sasabihin mo siya, "Ay naku, wag mo nang ituloy yan, hindi mo yan kaya." 'Di ba? Oo. Parang sayang ra kasi mong oras sana, ayun na, "Uy tama lang." Gyapon murag gyapon ma-failure ra gyapon ka. Wag ganyan. That's not an encouraging words po na lalong-lalo na kapagka naririnig mo yan coming from your partner. Mm. Hindi po siya nakaka-encourage. Alam mo ba, kapatid, ka-Family Matters, walang ibang tao na makakapag-encourage sa'yo, ang partner mo lang talaga. Kasi minsan, Ate Lab, may mga bagong bagay na Mm. gustong subukan ng isa Yes. sa partner mo. Yes. No, tulad niya na maghimo siya change ng career. Yung hilig niya dati ay napalitan niya ng ibang hilig niya. Hilig, yes. Sabihin mo naman, ay magasto yan. Mm. Oo, ana, subukan. Pero wag Oo. wag mong sabihin ganyan kasi hindi mo alam, malay mo, yun yung breakthrough niya. Oo. 'Di ba? So, dapat encourage mo lang talaga. Yun bang sabihin mo lang na, "Ay naku, kaya natin." Sabi pa nga dito, "Wag mong tipirin ang salitang kaya mo 'yan." Oo. No? Mahirap ba ang salitang kaya mo yan? Yes, yun bang alam mo, Kuya Jerry, iba talaga ang encouragement ng partner kaysa sa encouragement sa pamilya mo lang galing. Napaka-ano yan, Ate Lab, Napakalaki ng impact. napaka-importante. Yes, napakalaki ng impact ng encouragement ng iyong partner. Yun talaga at yun ang maaalala mo and yun ang iyong laging madadala Oo. kapagka ganun yung naririnig mo galing sa partner mo. Just imagine, Ate Lab, no? Kung ating mga asawang lalaki, 'di ba? Kung may mga laro sila tapos nandun ka Mm. na nag-cheer. Tapos Yes. dun ka, "Si kaya mo yan, 'di ba? Kaya mo yan. Mura po mamaayo ang dula sa imuhang bana, oy." Lalo na sa mga misis pag may mga cooking, 'di ba? Ay, ani asa imuhang nilutuan, oy. Or di kaya Oo. sabihin mo na next time, o di kaya yun bang sandwich, gawin mo siyang maggawa ka ng sandwich na Oo. paraan na pagsasabi, pag-encourage yun bang una, sabihin mo muna na, "Ay, ang sarap naman ng pagkaluto mo. Ang galing mo, nagluto ka Mm. talaga." And then sa middle, sabihin mo naman, "Next time dagdagan mo ng ganito, ganyan." And then sa huli, sabihin mo, "Pero okay na, magaling na, pwede na." Oo. Oo, yun yung sandwich, Oo. Kuya Jerry. Wag yung pabara na, Yes. "Ano man 'to? Hindi Ano man ba 'to? Kulang ng ano, ganito. Oo. Huwag ganun agad. Discourage ka agad. Kahit na po asawa mo 'yan, kahit na ilang years na kayo magkasama, remember you're two different people. Yes. Hindi kayo ipinanganak together Mm. ng iisang mama, no? Kaya different kayo ng ugali, ng character. Kailangan yung pagsasalita natin, the way we speak in love. Yun talaga dapat nating laging tandaan. And always encourage kasi wala naman talagang ibang makakapag-cheer up ng iyong partner. Mm. Ikaw lang man. Ikaw lang. Mm-mm. At nang dahil diyan, kapag lagi niyo yung ginagawa, lahat ng mga bagay sa buhay niyo o sa inyong tahanan ay napakaganda ang result. Yes. Oo, totoo yan. Kaya naman, mga kapatid, no, encourage each other. Huwag po yung discourage. Discouragement lang ang lagi nating naririnig sa bahay. Yes. Yung mga kanabitong sahay, no, tayong mga Pinoy. Ito lang siguro kung napansin ko, Ate Lab, no. Tabang usahay, kanabang ginakawa ni mo og joke lang. Oo, pagi og joke. Oo, niya. Minsan, bigla na lang iiyak si Mrs. Yes, alam mo Oo. yung, ano din, may mga times din kasi na kapag yun bang, malay mo not in the mood pala si partner mo, Oo, diba? natatawa And then, ako minsan. oo. Alam mo mga kapatid, no, minsan nangyari po talaga to sa aming buhay. Kasi ako mahilig ako mag-joke. So, yun, nabigla na lang ako. Biglang tumahimik na lang si Ate Lo. Yun po. Oo. Prank kasi itong si Oo. Jerry. Kaya minsan Okay. hindi ko nagigets yung prank niya. So, umiiyak na lang ako. Kaya, yun yung mga minsan nangyari. Pero alam mo yung maganda yung may mga ganyang kulitan din kayo mag-asawa. Basta, yun masasabi natin, build each other up. Encourage. Yes. Wag mong i-discourage yung partner mo. Alam mo, paminsan Kuya Jerry, yun bang nakaka-low ng self-esteem yan eh. Yes. Masasabihin mo na, Ito. eto kahit simpleng ganun lang kahit simpleng ganito lang ano ka ba, ano ba yung buhok mo? Ayusin mo naman yan. Para ka namang ang pangit mo namang tingnan sa buhok. Yes.
Yes, Yan po, napakalungkot naman. nakaka-discourage na yan. Minsan, Diba? alam niyo ba si Ate Love ay bagong style ng buhok. Minsan binibiro ko na, "Ay, ano ka man parang si ano." Pero Oo. inside ako napakaganda niya. Aha, Oo, ganun ba? gano'n. Oo nga, totoo yan. Compliment din sometimes your partner. Yes, Yun of bang, course. wow, ang galing naman, ang ganda. Alam mo, dun mo talaga mafe-feel at makikita yung pagmamahal, andyan pa talaga. No, kaya, yun, always encourage, build each other up, Mm, no? Always sabihin mo yan, kaya mo yan. kaya mo 'yan. Kasi alam mo, minsan, lalong-lalo na kapag ka-burnout ka na sa trabaho, yun bang parang, ay, ayoko na. There are times, alam niya ni Kuya Jeremy, mga times talaga, sinasabi ko, aalis na kaya ako, no? Hindi na kaya ako mag-work, no? Paano kaya kung ganito na lang gagawin ko? Paminsan sasabihin niya ako ni Kuya Jerry, ay, naku, kaya mo yan. Hmm, Okay ra na, uy, kuan ra na, gamay ra na nga problema. Yung mga yun. ganun ba? Minsan sa akin din 'no, minsan yung mga bago at laban na hindi ako kan sa kanang comfort zone, di ko gustong magawas. Yes, oo, Pero sa oo. tila po ang minsan hindi, madalas. Mm. Madalas din siya ang nag-encourage. Yun bang, Ah, encourage your partner to try new ay ako things totoo. with you. Yes. No? Hindi yung papabayaan mo na lang siya na, ay, bahala ka, oy, kung unsay mo ang gusto, go. Huwag naman din ganun, di ba? Kung mo na imong plano, go with the flow ra ko. Hindi, dapat may maririnig talaga sila sa iyo na something na ma-encourage talaga. Yes. Ayan. Yun ang ating 5 tips ha, Ate Love. Balikan natin. Yes, Ano yung sige. una? Pray together every Every day. day. Pangalawa, speak faith, not fear. Ayan. Ang pangatlo, Ate Love. Be honest about your feelings. Oh. Eto, i-highlight lang natin to, Kuya Jerry. Oh, You don't need flowery words. yes, No? totoo. Para yun bang para maganahan imong husband, imong wife. Kung kailangan ka maging straightforward. Yun nga lang, always speak in truth. Speak the truth in love. Lagi po natin yung tandaan, biblical yan eh. Speak the truth in love. So, be honest about how you feel, na alam mo, ganito talaga naramdaman ko, na ano ako sa'yo kanina, na offend ako kasi ganito sinabi mo. Oh, Always speak the truth in love. at least na ano siya, na-aware siya doon. Pero wag mo namang awayin na, ano ka ba, bigla mo ka lang inaway, di ba? Hindi niya, wala siyang idea bakit. Oo. And pang-apat, remember God's faithfulness. Kung meron man kayong mga experiences kayo dalawa na hinarap nyo together, tapos kung hinarap nyo yun together, tapos na naging living testimony yun sa inyo, balikan nyo ulit yun. Yes. Ang pagka-faithfulness ng Panginoon sa inyong relationship that moment. Kasi yun po yung number one na nakakapagpa-strengthen din ng inyong pagmamahal. At yun po yung number one tip na makapagbibigay sa atin ng courage to overcome Yes. fear Mm. together. And number 5, encourage each other. Yun ang 5 tips. Mm-mm. Para na habang buhay kayong magkasama palagi. Yes. Ayan. So, mga kapatid, mga Kapamilya Matters, tandaan, hindi perpekto ang relasyon. Yes. Pero totoo yan. pwedeng maging matatag kung may Diyos sa gitna. Mm-mm. Kumbaga tila ba, gawin yung laging sentro si Christ sa inyong buhay. Yes. Ayan. Para naman sa ating mga listeners, no? Sa Yes. mga listeners natin lang. Encouragement naman natin sa ating mga tagapakinig. Alam mo ang mga trials, Kuya Jerry, hindi natin maaaring sabihin na, Lord, pwede exempted sa ako sa trials karon ka Oo. murag ka nang dili pa, wala pa ako sa mood mo matubang sa trials. Pero alam mo yung i-accept natin yung challenge kung dumating man. And then eto yung ma-encourage ko lang talaga sa ating mga mag-asawa, always pray. Yeah. Pray together, or ikaw po, Mrs., pray for your husband every day. Ayan. Yun pang i-declare mo yung blessing sa kanya, protection sa kanya. Lahat ng dapat nating ipag-pray sa ating mga partner, gawin po natin. Ayan. Ipag-pray natin sila. And then, yun bang always natin sila dapat intindihin din. Ayan. So, mga Kapamilya Matters, napakaganda ang ating napag-usapan ngayong umaga. Yung topic natin, do not fear. Pero, sa sandaling ito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Yes. Mm-mm. Yes, tama nga, Kuya Jerry, dahil sa bawat tahanan po may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig at katatagan. Kaya
baka nga ang inyong karanasan ay makapagbibigay inspirasyon din sa iba. Kaya inaanyayahan namin kayong i-share niyo po sa amin sa pamamagitan ng pag-text ng ating mga cellphone numbers, no? 0916-296-6625. Maaari din yung i-text yan sa 0998-844-1410 or pwede kayo mag-message sa ating Family Matters, especially dito sa hashtag Wednesday Edition dito sa Yan. 1116 DXAS, your community radio. Yan, totoo yan. So balikan na natin, Ate Love, no, sa ating mga listeners, no, na kung may ganitong mga experience po tayo sa ating buhay, lagi nating tandaan, huwag nating kalimutan. Laging gawin nating isentro si God sa ating buhay. I'm sure, hindi niya tayo papabayaan. Yes. Hindi niya tayo tatalikuran. Totoo yan, Kuya Jerry, no? Kagaya ng sinabi ng anghel Mm. sa mga shepherds that Oo. night na nung ipinanganak si Jesus Christ, no, Mm. sinabi niya, do not fear. Mm. Huwag kayong matakot Yes. kasi ang tagapagligtas andito na. Oo, di ba? Ay, totoo yun. No? Kana usahay matakot ta, pero naghahatag ka na tong hope ng good. Like sinabi ng mga anghel, huwag kayong matakot. Mm-mm. No. So, mao na ang ato ang ginagkuptan, mao na atong ginahawiran sa word ng Yes. ating Panginoon na huwag tayong matakot. Yes. And lastly, one more thing, Kuya Jerry, no? Sa lahat ng mga ating mga tagapakinig sa umagang ito, no, let this be a gentle reminder po sa atin. Kahit individually, sa ating mga mag-asawa din, you don't have to face life's challenges in fear. Yeah. No, whatever you're going through, ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon, uncertainty ba, may mga struggles ba tayo, or mga sitwasyon ba na mabigat na, Mm. remember that fear is not your final story. Yes. Di pa yun. Mm. Even when things look unclear, kahit na medyo malabo pa yung mga bagay-bagay, no? Remember, God goes before you. Mm. He walks with you, strengthens you, and surrounds you with a love that no fear can break. Yeah. And eto po, you are never alone. Not for a single moment. Mm. Kaya ang dapat gawin, no, kayong dalawa, gawin niyo itong mag-asawa. Breathe, itaas niyo ang inyong mga ulo, and then take the next step in faith. Yes. You are stronger than you think, kapatid. Kayo, Mm. no, kung may mga grabing challenges yung mga hinaharap niyo this year, no? Yes. Sa Ang dami. Oo, no, parang masasabi mo, naku, year 2025 is not for me talaga. Ang dami-daming mga pagsubok. Pero kapatid, hindi po yan totoo. No? Always claim yung bawat year na dumarating, claim it that you are braver, you're stronger, especially yung inyong relasyon mag-asawa na mas lalo yung maging stronger kasi you are rooted in Christ. Yes, totoo yan, Ate Love. At yun, ang mga mas dapat nating tandaan po, mga kapatid, na huwag tayong matakot. Ano mang dumating na mga pagsubok this year, nandyan si Lord. Baga, Yes. sinabi na kanabang ang Ginoong atong manluluwas na tao na. Yes, Mm. totoo yan. Kasi yun naman talaga ang essence Mm. no, ng ating pinagse-celebrate din. Uy, malapit na ha. The next month. Next month na yun. Yes, Oo. and let's claim the next year, the year 2026 na i-claim din natin kung paano tayo nag-claim ng blessing, ng protection, ng provision this year 2025. Ganun din yung i-claim natin in 2026. Huwag Yes. tayo mawala ng pag-asa. Kaya Mhm. po namin ni Kuya Jerry, no, na we are always claiming hanggang ngayon po, no, na magkaroon talaga kami ng aming little Jerry and love. Mm-mm. No, we're still claiming up until now and then the year to come. Mm-mm. Kine-claim pa rin namin yan. Yes. Wag lang talaga tayo mawala ng pag-asa. Yes. Kayo po'y kagaya namin ni Kuya Jerry, hindi pa rin binibigyan ng supling. Mm. Huwag po tayong mag-alala at huwag po tayong matakot. Yes. Kana bang moingon nagyug ka ba nga kanang agoy murag hapit na gyud akong ending ani sa kanang kuan. Nawala na sa kalendar. Nawala na ra ba gyud sa kalendaryo ang akong edad, maburos pa ba ka ani. Oo. Sometimes hindi po yan naiiwasan kahit ako po, no. Minsan naiisip ko yan. Pero alam mo yung andyan pa rin yung courage namin sa isa't isa. Andyan pa rin yung courage ko na naniniwala pa rin ako that in God's perfect time. Mm. No? Kasi sabi niya nga sa Isaiah that I, the Lord your God, will make it happen. Mm. Totoo. At yun ang ating mga encouragement sa ating mga listeners ngayong mga Ate Love.
At dito, dadako na tayo sa ating panalangin. Yes. Yan. Tayo po'y magpasalamat at manalangin sa ating mahal na Diyos. Aming Diyos na Ama na nasa langit. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagpaalala sa amin na huwag matakot. Sa bawat mag-asawang nakikinig ngayon, dalangin namin ang iyong kapayapaan at katatagan. Palitan mo po ang aming takot ng pananampalataya. Ang aming pag-alaala ng pag-asa. At ang aming kahinaan ng iyong lakas. Pagpalain mo ang aming pamilya at patuloy kang maging sentro ng aming pagsasama. Kahit naman sa aming mga listeners ngayong umaga, Panginoon, dalangin ko po kung anumang ilang mga pagsubok na dumating sa kanilang mga buhay ngayon. Panginoon, tulungan niyo po sila. Huwag niyo po silang pababayaan. May mga kanya-kanyang problema po sila ngayon, pero alam namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na handang tulong magresolba sa lahat ng kanilang mga problema. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin at pinapasalamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and Amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga listeners, no, sa umagang ito mula sa radyo at sa ating Facebook page. Maraming salamat din sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, mula Lunes hanggang Biyernes, hanggang Sabado, mapapakinggan po ang Family Matters. Muli ako po si Ate Love. At Kuya Jerry, Ang Family Matters ay ay kasama kasabay nyo sa sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Pilipino. Magandang umaga po sa lahat. Bye-bye and God bless.